Sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa at Curaparaco, Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya. Patuloy ang pagdinilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang sentro ng misteryo ng ating pananampalataya, ang pakilala natin ng Diyos, ang natatang Kristiyanong katotohanan na ang Diyos ay Trinidad ng mga persona. Ang mga Hudyo ay naniniwala sa Diyos, ang mga Muslim ay naniniwala sa Diyos. Marami sinaunang mananampalataya ang naniniwala sa Diyos, kakaiba sa mga Kristiyano. Ang paniniwala na Diyos ay isa sa tatlong persona. Ang unang bagay na tinuro sa atin ng ating mga magulang tungkol sa ating reliyon ay marahil ay tanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo, ang huling bagay na gagawin ng isang pari sa ating libingan ay gawin na tanda ng krus sa ibabaw ng labi. Sa pagitan ng dalawang sandaling iyon, ang buhay ay isang Kristiyano ay nagmumula kasama ng Ama, na Anak at ang Banal na Espiritu. Ang okasyon nito ay hindi lamang oras upang subukin ipaliwanag kung paano napupunta ang tatlo sa isa at isa sa tatlo. Ang Trinidad ay hindi isang bagay na maaari nating maunawaan at malaman sa pamamagitan ng ating pangatuwiran, talino o ang ating utak. Tiyak na hindi natin mahahanap ang paliwanag sa Trinidad sa pamamagitan ng Google o AI nito. Ang Trinidad ay isang misteryo na dapat nating maranasan sa ating puso, hindi sa ating ulo. Hindi ito isang palaisipan o bugtong na inasan sasagutin o lulutasin natin kapag kinamin natin ang salitang misteryo. Upang pag-usapan at ilarawan ang Trinidad, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang katotohanan na walang katapusan na pagsusuri at malalim na hindi ito mauubos. Kapag may mas paniniwalaan at pagnilanilayan, ay nalangin tayo tungkol sa katotohanan at presensya ng Trinidad sa ating buhay. Mas mahayag sa atin ang sarili nito sa pamamagitan ng Trinidad. Nilikha at minamahal tayo ng Diyos, pinalaya at iniligtas tayo ni Jesus, at inikayat at pinalalakas tayo ng Espiritu. Ang Trinidad, isang komunidad ng pag-ibig at buhay na inayayahan tayong maging bahagi at makibahagi. Kilala natin ang Diyos na lumikha, nagsusuportahan sa ating mundo at nagbigay sa bawat isa sa atin ang malagang kaloob ng buhay na may layunin. Ngunit, naghimasig tayo. Kilala natin lahat ang Diyos na manunubos na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y mapalaya mula sa kasalanan at magkaroon ng kaloob ng buhay na walang hanggan. Kilala natin lahat ang Diyos na takapagbabanal na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng konsensya at tumutulong sa atin na mamahay tulad ng bayan ng Diyos na tinawag tayo ni Kristo. Ang Diyos ay napakalapit sa atin. Sa akin, makikilala natin Diyos sa mundong nilikha sa labas nating na mararanasan. Nakikipagkita tayo sa isang Diyos sa simbahan at sa mga sakramento ng buhay nito upang dalhin sa atin ang naglilinis at nagliligtas na kapangyarihan ni Kristo. Nakikipagkita tayo sa isang Diyos sa kaibuturan ng ating kaluluwa sa banal na Espiritu. Isang katotohanan ang napagtanto na ang Diyos ay hindi malayo, siya'y malapit sa atin. Sa maraming paraan, bilang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang pagiging isang Kristiyano
ay ang pagkakaroon ng pribileyo at kapangyarihan makilala ang Diyos bilang tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, Diyos na sumusuporta, nagliligtas at nagpapabanal. Yan ang kamangamangha katotohanan ng Trinidad para sa iyo at para sa akin. Manalangin tayo. Ang kabanal-banal ng Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo, magdala sa akin sa iyong banal na buhay. Buksan ang aking puso sa isang perpektong pag-ibig at turuan akong mamuhay na may pagkakasundo, kapayapaan at biyaya sa lahat na nakakasalamuha ko. Amen.